Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Welcome po dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako magpasalamat at bumati sa inyo ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Kain Daily. Ano po kaya need i-tuning sa firearms ko po kapag pinuputok ko po kasi may dent po ang basyo? Okay, ito ay pangkaraniwan ng nagiging problema at ginawan ko na rin ito ng videos, pero nangako ako sa inyo na sasagutin ko lahat ang inyong mga katanungan. So ayan, para doon sa hindi pa nakapanood ay bibigyan natin ng katugunan ang tanong ni Kain Daily. Pero bago po yan, ako muna ay bumabati sa lahat. Tayo po ay mahigit ng 36,500 na mga subscribers. Thank you very much po sa mga magaganda ninyong comment at pagtangkilik ng ating YouTube channel. Maliban lamang doon sa pailan-ilan na basher natin, pero wag na lamang po natin sila pansinin. Ayan, at pinasasalamatan ko ang mga silent viewers na hindi nag-i-skip ng ads, sapagkat malaking tulong po yan sa ating mga estudyante na tinutulungan. Tayo po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan. At may nagpadala po sa atin ng video, isang bata na ating tinutulungan. Ito pong mga bata nito ay ang mga anak na single parent. Kaya good afternoon. Gusto lang po salamat si Mr. Anthony Evangelista ng Pasay para po sa allowance. Magpapasalamat rin po ako sa subscribers ng Pinoy Firearm Instructor. God bless po. okay, ayan po yung isa sa mga bata natin na tinutulungan. Dahil ang main goal po ng aking YouTube channel ay makatulong sa mga bata na hindi kayang pag-aralin ng mga single parent. Ayan. At 6 po sila, pero yung mga itinutulong ninyo ay malaking bagay sapagkat nakakabawa sa ating pasanin at tayo nakakatulong. Kaya nga ang kinikita ko dito sa YouTube channel ay pantulong ko sa kanila, bagaman kulang pa, ako'y nagpapasalamat sa ating mga sponsor. Okay, shout out kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubel Platon ng Riyadh, Saudi Arabia. Jubel, thank you doon sa palipad mo nung ako ay nag-premiere. Okay, pwede na po kayo magpalipad pag ako ay nagpi-premiere. Thank you very much na ayos ko na po yung aking super chat. Okay, ganyan din kay Umbet, ang mekaniko dito sa Kia Motors ng Kuwait. At yun, kay Anthony Evangelista, nagpapasalamat yung ating isang estudyante. Dinagdagan ko yung padala mo para makasapat sa isang buwan yung allowance. So, at doon sa isa nating sponsor na ayaw magpakilala, tawagin na lamang natin siyang Adrian. Okay, sa mga gusto pang mag-abot ng pagmamahal sa ating mga estudyante, ito po yung ating GCash number, nakapaskil dyan sa ating likuran. Okay, at sa mga OFW, ano man ang oras dyan, mag-ingat po tayo at laging panatilihin ng ating kalusugan na maayos at malusog po tayo. Okay, ayan, at sasagutin na natin yung problema ni Kain Daily. So, ang nagiging problema ng kanyang basyo ay ganito. Yan, na UP. Ito po ay pangkaraniwan, lalo na kung yung mga baril ninyo ay mga bago pa, kinakailangan nating i-tune up. So, may dalawa akong sa experience ko, kasi nagbabase lang ako sa aking mga experience. May dalawa akong natuklasan na pwede ninyong gawin. Ang una ay tingnan ninyo itong port na to. Okay, tingnan ninyo yung port na to. Dito lumalabas kasi yung bala at saka yung basyo pag pumutok. At ikumpara ninyo itong port na ito. O, kung mapapansin ninyo, itong port nito ay napakaluwang. So, walang tinatamaan yung basyo. Kasi po, ang basyo, pag pumutok na, mainit yan, mainit. At pag ang metal ay mainit, madaling madent. Pag yan ay sumabit, lalo't malakas ang inyong extractor, pag sumabit yan sa mga ganito, yan ay mayuyupi. Okay, mayuyupi yan. At ang ginagawa ko dyan ay ginagamitan ko ng needle file. Ito yung needle file. Yan.
Hindi ko na lang sa inyo ipapakita kung paano paggawa sapagkat alam na naman ninyo yan na medyo nag-iingat tayo ngayon sa community guidelines dahil hindi pinapayagan ng community guidelines ang mga modification. So ituturo ko na lamang sa inyo na yan ay ginagamitan ko rin ng Dream Mill. Okay, yung Dream Mill ginagamitan nito. Ito yung Dream Mill. Yan, binabalahan niya nito. At maraming klaseng bala ang Dream Mill. Ito mga ganito. Ayan, hindi ko napapakita sa inyo. Alam na ninyo kung anong ibig kong sabihin. At ito po pwede ninyo siyang pakinisin, alsin yung mga kanto-kantuhan dito. Ayan. Okay. Yan ang isa sa nakikita ko. Ang isa pang nakikita ko ay yung premature na pag-eject. Sumasabit dito yung dulo. Sumasabit dito yung dulo ng basyo. Ayan, pag umeject sumasabit yan dyan. At kung mga mainit pa ito, madaling mayupi. Yan, sumasabit yan dyan. So yun nga, yan ay nire-reshape ko ito. Nire-reshape ko para hindi sabitan. Ang isa pa ay pagka yung inyong ejector ay mahaba, kamukha nito, papakita ko sa inyo ha. Ilawan natin. Yan. Kung mapapansin niyo yung ejector nito, buksan na natin para kita na ninyo. Yan. Kung makikita ninyo yung ejector nito, ayun yung ejector niya ay mas mahaba kaysa dito. Kaysa dito sa ejector nito. Oh, yung ejector nito ay maiksi lang, parang nakaganon lang siya. Samantalang yung isang ejector nakaganon. So pwede ninyo siyang bawasan yung ejector na to. So titingnan lang ninyo, kukuha tayo ng titingnan lang ninyo na pag may nakasalpak na magazine, ayan ay wag siyang dapat ay wag siyang iiksi dito sa magazine. Ayan wag siyang iiksi dito sa magazine. Tingnan ninyo itong isa, itong magazine. Kita ninyo itong isa Ito yung dulo ng magazine pero yung dulo ng ejector ay nasa bandaron. So wag lang ito nandito sa likod ng magazine. Kinakailangan ay ito ay nandoon sa medyo mahaba nga ito kailangan yung dulo ng magazine ay nandito, yung dulo naman yung ejector ay nandun. Samantalang itong isa, kung makikita ninyo ay halos pumantay lang sa magazine. Halos pumantay lang. Pero pag ito ay pumunta pa dito sa banda rito ay baka hindi na mag-eject. So wag lang itong masyadong atras dito sa magazine. So ayan makikita ninyo yung dalawa Papakita ko lang sa inyo. So dalawa. Pwede kayong magbawas ng ito yung ejector ng isa. Ito naman yung ejector ng isa halos ay ito yung dulo ng magazine, nandun pa siya. Ito namang isa, nandito yung puno ng magazine ay halos kapantay na siya. So pag siya ay nandito pa, umatras pa siya, hindi na yan mag-i-eject. Kasi nga hindi na makaka-atras yung kanyang slide. So ayan, at sana ay may natutunan kayo. Papakita ko lang sa inyo pagkano. Papakita ko sa inyo yung
Itong isa. Ayan, papakita ko lang sa inyo. Hindi masyado makita dito. Okay, medyo malabo yung ano niya, yung kanyang basta yun, pinakita ko na sa inyo kanina nung naka-release pa yung yung ejector niya. So ayan, at sana may natutunan kayo sa video na to. So dalawa ang pwedeng panggalingan ng pagkayupi ng magazine. Una, itong port. Padalawa, pag sobrang haba nung extractor. So pwede ninyo siyang bawasan yung extractor para hindi agad, kumbaga pag mahaba yung extractor ay lumalabas ka kaagad siya at sumasabit dito. So ayan, sana may natutunan kayo dito sa ating videos at magtanong lang kayo para masagot natin. At doon sa mga bago pa sa aking YouTube channel, please paki-subscribe and share. Okay, shout out sa ating mga subscribers kay Hansel Evangelista OGP ng One Gun Pilipinas Bulacan Chapter. Kay Junsa Hybert, please support natin yung YouTube channel ni Junsa Hybert, yung nagturo sa akin, at yung YouTube channel ni Renegade Offline Channel, ORC on the box. Okay, at sana suportahan natin yung ating kapwa Pilipino na mga YouTuber at wag natin siyang ibuli, kasi may nambubuli rin sa akin kasi pag mga Pilipino ang ay parang maliit ang tingin sa mga Pilipino pag nagtuturo. Okay, so ayan, at God bless us all. Patuloy lang tayo at magtanong kayo at sasagutin natin sa pamamagitan ng ating maliit na YouTube channel. Shout out kay Chinchin Gutierrez, ang ating lady mechanic na lady gunsmith na ngayon. Okay, napakagaling na bata at talagang nakakabilib. Ayan, sana lahat ng mga tinuturuan ko kagaya ni Chinchin Gutierrez ng Benguet. Okay, thank you very much and God bless us all.